Natin kanina, but once again, I would like to basahin muli mga kapatid. Pinamagatan po ito sa aking Biblia na tinawag ng Diyos si Moises. Samantala habang nagpapastor si Moises ng kawan ng ginanyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natutupo ngayong nagliliyab. Nang nalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehebsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanyang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Hereo, Amoreo, Periseo, Hibita, at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan, at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen. Hallelujah. Father, we once again thank you sa iyong mga salita na amin pong binasa, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga salita at pagpalain mo po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa oras na ito. More blessings be upon them, Panginoon, as they continue to take heed of your word. Hindi lamang po pinapakinggan, hindi lamang pinag-aaralan, kung hindi sinusunod, Panginoon, nilalagay sa kanila pong mga puso at sinusunod ang iyong mga salita sa kanila pong mga buhay. Ama, naibasa na po ang iyong banal na salita. Ikaw na po once again, Panginoong Diyos, ang bahalang mangusap. Bigyan mo po, Panginoong Diyos, ng rema ang iyong mga salita sa buhay at sa puso ng iyong mga anak. At maging sa aming mga kasama sa oras na ito sa amin pong social media, Panginoon, sa online. O Father, pagpalain mo rin po sila, Panginoon, as they continue to listen to your word, listen to your message, Panginoong Diyos. And we pray, Panginoon, na for understanding, Panginoon, sa bawat salita na amin pong maririnig sa araw na ito. Pagpalain ka, Panginoong Diyos, purihin ka at walang ibang sambahin kung hindi ikaw lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, ang ating pong mensahe sa araw na ito at mensahe for the few Sundays po na mga darating for the month of June. So, it is about yung tema sa araw na ito is today ay Glorious Noon at the Burning Bush. Glorious Noon. Noon. Ang haling tapat. Yung noon sa Tagalog. Pero noon. Glorious Noon at the Burning Bush. So, this is about the life kung paano ito tinawag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang alagad na si Moises for a certain specific and big task, mga kapatid. Isang napakalaking gawain po. Subalit, matutumayan po natin, mga kapatid, na it is God who prepares His people. It is not us. Hindi ang tao nagpre-prepare sa kanyang sarili. It is not the servant of God na nagpre-prepare sa kanyang sarili for a certain task na ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Amen. It is God who prepares. And it is God who calls His servant
for that certain specific task na ipapagawa. Kung makikita po natin, mga kapatid, may kanya-kanyang mga gawain, may kanya-kanyang pagkakatawag, although they are all the same servant ng ating Panginoon, mayroon po silang iba't ibang pagkakatawag. Amen. Katulad po ni Moses, Moses was called by God for him na ilabas ang mamamayan ng ating Panginoon, which is ang Israel, yung mga Hebrews, doon sa loob po ng kingdom ng Egypt. So it was Moses. It was not King David. Ang tinawag ng ating Panginoon for that certain task, it was Moses, mga kapatid. So may kanya-kanyang pagkakatawag, may kanya-kanyang specialties na nakikita na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat servant ng ating Panginoong Diyos sa kanilang pagkakatawag. So makikita po natin, once again, balikan ulit natin in the life of King David, di ba? Si King David, ginamit ng ating Panginoon, home is the pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon, na kung saan ay tinawag si David upang ang gawain ni David, mga kapatid. Ginamit ng ating Panginoong Diyos si David as a warrior, as a king and a warrior, mga kapatid, upang linisin ang buong paligid po ng Jerusalem, ng Judea, ng Judah. So that is yun po yung trabaho po niya. Now, it came the time na kung saan ay, because David, itong si David ay mahal na mahal niya ang ating Panginoon, balikan ulit po natin, na lahat po ng mga nakikita ni Haring David, he is glorifying God. He glorifies God, everything na nakikita po niya sa kanyang paligid. The formations of the clouds in the heavens, yung mga movements of the flowers, of the leaves, of different sizes of leaves of trees and plants, ay binibigyan niya ng glory ang ating Panginoon. How glorious God is, how glorious the creation of God is. Meron pang isa na trabaho si Moises, and that is upang ginamit si David, ginamit siya upang maging mapayapa ang buong paligid po ng Israel, ang buong paligid po ng Jerusalem at ng Judea. Ibig sabihin, lahat po ng kaaway ng Jerusalem, ng Israel, ginapi lahat ng ating Panginoong Diyos, ginapi lahat ang mga iyon, pinatahimik niya lahat ang mga iyon sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na si David. Now, because of God's love unto his God, ang sabi ni David, nagplano siya na ang sabi niya, gagawan ko ng templo. Gagawan ko ng bahay ang aking Diyos. Tumitira ako sa isang napakagandang bahay. Meron akong kaharian, maganda ang aking bahay. Natutulog ako sa isang magara na 3-story na bahay. Samantalang ang bahay, ang tahanan ng Diyos, ay karat-karat o kaya gutay-gutay. O kaya wala pang templo that time. Sapagkat ang ginagamit pa noong panahon ay ang tabernakulo ay yung tulda na kung saan ay pwedeng i-dismantle at pwedeng i-assemble. Kung saan man ituturo ng ating Panginoon, kung saan sila hihinto, mga kapatid. So, nahipo ang puso ni David. Ang ganda-ganda ng aking bahay, the aircon, samantalang ang bahay ng aking Diyos ay tagpi-tagpi. So anong ginawa ni David? Di ba? Kahit sa panahon natin yun, nangyayari. Ang ganda-ganda ng bahay natin. Tapos, ang house of God ay kurti-kurtina ang kanyang dingding. Kurti-kurtina. Tagpi-tagpi na pinag-upong-upong na yero na luma na kalawangin ang ginagawang bubong. So ganoon, nahipo si Haring David. Kaya ang sabi niya, gagawan ko siya ng templo. Pagtatayon ko siya ng isang magarang templo, ang sabi ni David. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo, sabi ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi ang iyong anak na si Solomon. Sapagkat ang iyong kamay ay punong-puno ng dugo. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos. So, magkaganon man, hindi man siyang tinawag ng Diyos upang mag-build ng temple doon sa Jerusalem. Ginawa pa rin out of His love sa ating Panginoon. Ang ginawa niya, kung hindi man ako ang magtatatag ng templo ito, sabi niya, ako ang gagawa ng plano.
Kaya ang ginawa ni David, siya ang nagplano kung nasaan yung para sa mga priest, kung saan dito yung Holy of Holies, kung saan dito ang Place of Holy, saan dito magpapalit ng damit, ang mga pari na gagamitin. So, siya ang gumawa ng plano para sa templo. At the same time, ang ginawa ni David ay nag-ipon siya ng mga kagamitan, mga punong kahoy, mga kahoy ng cypress, ano pa, yung mga tanso, mga ginto, at mga plata, at mga iba't iba pang mga bato na magaganda na maaaring gamitin doon sa loob ng templo. So, kahit na hindi siya yung nagtatag, siya yung naghanda ng lahat ng mga kagamitan at siya ang naghanda ng plano ng templo. So, in short, hindi siya yung tinawag na magtatatag ng templo, kung hindi ang kanyang anak na si Solomon. And then after, si Solomon naman ang tinawag na magbibuild doon sa temple, mga kapatid. So, in short, mga kapatid, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong pagkakatawag mula sa ating Panginoon. Amen? Every one of us, and every one of us, gusto nating magamit lahat, I believe. Gusto nating magamit tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. We all want to be used by God. Diba? May ang desire nila dyan, magsungli, diba? Nagnanais na maglingkod sa Diyos, magamit ng Diyos sa pamamagitan ng song leading, sa pamamagitan ng pagiging backup, singer, bilang instrumentalist o taga-tugtog, mga kapatid. So, we all want to be used by God. Gusto nating i-offer yung mga mayroon tayo, na gusto nating ibalik bilang pagpapasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Because out of God's glorious and immeasurable blessing na atin pong tinatanggap sa ating pong mga buhay. Amen. So every Christian, ganun ang feelings natin, di ba? Gusto nating maglingkod sa ating Panginoon. Gusto nating, we want our lives to count for Jesus, and we want to influence our world for Jesus. Gusto nating ma-influensyahan. I hope and I pray na yun ang desire po natin, na hindi tayong ma-influensyahan, but tayo mag-i-influence sa mga tao sa paligid po natin, mga kapatid. We want to influence our world for Jesus. Sabi nga doon sa Matthew, di ba? We are the light and salt of this world. Amen. So, but sometimes we have our doubts. Meron tayong mga duda. Pwede kaya ako doon? Karapat-dapat ba ako? May mga katanungan na gano'n. Pwede kayang gamitin ako ng Diyos? Pwede, mga kapatid. Pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. May mga questions tayo. Am I good enough? Am I good enough? Sa totoo lang, sa ating mga sarili, we are not good enough. Walang good enough. Sa bawat isa sa atin, walang good enough. Kung sa sarili lamang natin. But thank God, sapagkat we are good enough because God has given us so much blessings. Mga kapatid, so much abilities, so much talents. Mga kapatid, na hindi ang mga talents na kasi na tinutukoy, hindi lamang sa pagkanta, hindi lamang sa pagsayaw, hindi lamang sa pagtugtog, ang tinutukoy na talents. Everything that can be used, mga kapatid, na mayroon tayo, na maaaring gamitin sa atin pong in the service of our God and in worship sa ating Panginoon, those are talents. Yun yung tinatawag ng mga abilities po natin, mga abilidades po natin, mga kapatid. So, now, pag-isipan po natin, balikan ulit natin. Sometimes we ask, am I good enough? Matanda na ako. Sometimes sinasabi natin, and sometimes sinasabi natin sa ating mga sarili that we are not good enough. Tignan natin, every servants ng ating Panginoon, written na matatagpuan po natin doon sa salita ng ating Panginoon sa Biblia, ay mayroon silang kapansanan lahat, mga kapatid. Amen. Every one of them ay mayroon silang kapansanan, mayroon silang kahinaan, mayroon silang kakulangan. Unang-una, maraming halimbawa dito na nasaliksik po natin. Ang sabi niya dito, Moses stuttered. Hindi marunong magsalita ng fluent si Moses. Hindi siya poetic kung magsalita. Hindi siya sa isang salesman o kaya sa businessman, di ba? Magaling sila sa sales talk. Mababango, mabubulaklak ang kanilang mga pananalita, yung mga nanliligaw,
Di ba, mabubulaklak, susungkitin ko ang bituin para sa iyo. At ipagkakalog ko sa iyo ang araw at bituin. Sisisirin ko ang pinakamalalim na dagat. Makuha ko lang ang pinakamagandang perlas na isasabit ko sa iyong liig. At nang sa parang ano lang yun, natsambahan ko lang yung bigla lang lumabas. Nabigla lang. Akala namin, Pastor, ganun ligaw. Kabaliktaran naman nung nanliligaw ako kay Pastor Jingken. Hindi ako umiibig. So, yung aking binan ang nanliligaw para sa Mami, joke lang. So, Moses stuttered, hindi siya fluent magsalita. Yun ang kapansanan ni Moses. Kaya ang sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita, ang sabi ni Moses. Hindi siya diretsyo na magsalita. Marunong siyang magsalita pero hindi siya fluent, hindi siya diretsyo na makapagsalita, hindi mabango o mabulaklak ang kanyang mga pananalita. Kaya ang tanong niya, sa isip niya, paano ko makukumbinsi ang mga taong ito na lumabas mula sa Ehipto na ako nga ang tinawag mo, Panginoon, na tutulong sa kanila o mangunguna sa kanila upang ilabas mula sa Ehipto. So yun ang question ni Moses. Ganon din si Timoteo. Ang sabi dito, si Timothy is inadequate. Marami siyang kakulangan. Marami siyang kasalatan. Kaya nga laging nandoon si Apostol Pablo na naggumagabay at nag-i-encourage kay Timothy. Kasi ang sabi niya, bata ang turing niya sa kanyang sarili. Hindi pa napapanahon para sa kanya na maging tagapanguna ng isang ng mga anak ng Diyos. Kaya yung sinasabi niya kay Apostol Pablo, si John Mark was rejected by Paul. Pero anong nangyari? He was rejected by Paul, pero nag-continue pa rin siya sa kanyang gawain. So, nagpatuloy pa rin siya. At marami pang mga iba, mga kapatid. Tignan natin si Hosea. Anong uring asawa meron si Hosea? Ang asawa ng Hosea ay isang prostitute. Di ba? Ang asawa niya isang prostitute. So, si Jacob. Ang sikat na si Jacob, who is tinatawag na deceiver. Ang tawag sa kanya, he is a cheater. Manlilin lang, mandaraya. Si Jacob. And yet, yun ang kahinaan niya, yun ang kapansanan ni Jacob. Si David, di ba? Si David. Perfect ba si David when he was called by God? Hindi. Hindi rin perfect. Along the way, nung siya ay bata, of course, malinis, but along the way, habang siya ay naglilingkod na sa Panginoon, tinawag na siya Panginoon, anong nagawa? He is a killer. He is a murderer, di ba? Murderer si David. Ano pa? Adulterer pa. Tignan mo yung sa maling plano ni David about adultery. Ano ang naging bunga? Nagbunga pa. Kailangan niyang patayin ang asawa ng ni Bathsheba. Nang sa ganon ay masulo niya. Kaya nilagay niya doon sa front line, di ba, sa digmaan para siya ay siguradong mamamatay. Dahil hindi naman siya frontliner, nilagay siya sa harap. Para nang sa ganon, mamatay na siya. At maging balo na si Bathsheba at pwede na niyang maging asawa. So before, nandyan si Abraham. Abraham is a liar. Di ba? Nagsinungaling ba si Abraham? Yes, hindi lamang yata twice, but 3 times. Then, nakatulad ni Pedro, na denial. So, at dyan natin makikita. So, ibig sabihin, in short, every one of us, may kanya-kanya tayong flaws, may kanya-kanya tayong mga kahinaan at kakulangan, and yet, mga kapatid, God can use us. According sa plano ng ating Panginoon. Amen. Hindi ako marunong. Sabihin natin na, hindi ako marunong. Paano ako magpapastor? Hindi ako marunong. Paano ako magiging leader? Wala naman, sangat naman ako sa karunungan. Hindi naman ako nag-aral sa kolehiyo. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ko ako wrong grammar ko. Magsasalita ako sa English sa harapan. Kahit Tagalog, minsan wrong grammar ako.
di ba, maraming mga questions na lumalabas sa ating mga isipan. Matanda na ako, sometimes sinasabi natin matanda na ako. But take note, mga kapatid, si Moses was called by God noong ano na siya, 80 anyos. Di ba? 40 years siya sa Egypt bilang prince, and then 40 years tapos umalis siya at doon sa Midian, abaran lang at mainit, 40 years din siya doon. And then, when it came the time, 80 years old, doon nagpakita ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang burning bush. So, hindi pa huli habla ang lahat. Hindi natin masasabi, di ba, mga kapatid? May plano ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. At ang plano niyon na hindi lamang isang simpleng plano, but isang magandang plano ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. So, at marami pang mga halimbawa dito na nakalisto, na haba. But, hindi na natin sila babanggitin lahat. Sino? Baka hindi tayo umabot. So, yan po, ang sabi dito, Moses is now 80 years old. We can divide his life so far into two segments of 40 years each. 40 years in Egypt, and then 40 years in Egypt, 40 years of fame, kasikatan. Siyempre, prinsipe yan. Parang hari yan na kung anong sasabihin niya, masusunod. And 40 years of luxury. Diba? Napakasarap ang kanyang buhay. For 40 years, napakasarap ang kanyang buhay. For 40 years, sikat na sikat si Moises. And for 40 years, isa siyang prinsipe doon sa Egypt. And then, anong nangyari? Another 40 years doon sa disyerto. 40 years, again, in the desert. 40 years of obscurity, kung saan nag-iisa lamang siya doon. Lagi sa parang, doon sa mainit na parang. And 40 years of austerity, nag-iisa lamang siya doon. Wala siyang kasama. In 40 years, hindi siya kilala sa isang lugar na kung saan ay doon sa Midian. So, from riches to rags. Hindi from rags to riches ang nangyari. And yet, pero meron palang napagandang plano ang ating Panginoong Diyos sa buhay po niya. Amen. So Moses is now 80 years old. Kung tutusin, he is well past retirement age and well past na. Lumagpas na siya. Dumaan na siya sa kanyang pinaka-prime. Yung kanyang kalakasan, kung tutusin, di ba? Ang edad na malakas tayo ay at the age of 30 kaya, or 40, or 20, ang pinakamalakas na edad natin. But lumagpas na doon si Moises. He is already well past his prime. At least, when compared sa karamihang mga tao. He has reached the age which meant na kung saan ay, kung tutuusin ay mahina na, 8 years old. Amen. So now and then, a lot of men, ang napakaganda niya, kaya mapalad yung mga umaabot pa ng 8 years old. Kasi sa panahon natin ngayon, bihira na lamang ang umaabot sa 80. Hoping and praying na umabot ako at the age of 80. So a lot of men never make it to 80. So ano bang nangyari? May mga cancer, yung iba na stroke sila, yung iba nagkakaroon ng heart attack, yung last na kasagsagan ng COVID, yung iba na COVID sila, may mga aksidente or perhaps natulog lang at hindi na nagising. So, yan po. A lot of men never make it to 80. So, mapalad na tayo kung maabot pa tayo ng 80 anyos, mga kapatid. Amen. But it happens, mga kapatid. So, first na papag-aralan natin, meron tayong 4, but isa lang muna sa araw na ito. Makikita natin, it is, by the time na tinawag ng ating Panginoon, it is an ordinary day. Isang ordinary, ibig sabihin, katulad natin, ordinary day natin. Matulog tayo, babangon kinumagahan, maliligo, papasok, di ba, sa ating mga trabaho. Pagkatapos, uwi tayo ng bahay, maliligo, magluluto, pakakainin ng ating mga anak at matutulog. Manonood ng konti at matutulog. Ganun na naman bukas.
So that is yung routine na kung saan ay tinatawag na ordinary day sa buhay po natin. It is an ordinary day. Paulit-ulit, it is a cycle ng paulit-ulit na ginagawa natin every day of our lives, ang tinatawag na ordinary day. Now, meanwhile, Moses was shepherding the flock of his father-in-law Jethro in verse 1, the priest of Midian. He led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God, doon sa Mount Sinai. Now, even today, maging sa panahon natin ngayon, hindi pa natin alam kung saan exactly yung lugar na Midian. But it is clearly na parte ito daw ng Mount Sinai, na kung saan ay it can be extended daw doon sa Saudi Arabia. So, napakapalad naman pala ng Saudi Arabia, no? Malapit lang doon yung Mount Sinai, yung Mount of God, yung Mount Horeb, doon sa Sinai Desert. Amen. Now, that's where Moses spent the second 40 years of his life. Now, everything in this story hangs on sa isang katotohanan. Moses meets God during an ordinary day. Gigising siya, kukunin niya yung kanyang mga sheep, maghahanap ng kung saan niya dadalhin upang makakain, and then sa hapon, iuwi na naman niya, maghahanap siya ng mga tubig. So, ganoon ang ordinary day, na kung saan sinasabi na that is where Moses spent Moses meet God during an ordinary day. So, it is not as if he got up in this morning and said, hindi niya sinabi na pagbangon niya sa isang umaga, ito ang gusto kong gawin ng Diyos sa akin. Ito ang gusto kong gawin para sa Diyos. Hindi ganoon ang nangyari. Na isang umaga, nagising tayo, na sinasabi natin na gusto kong maglingkod sa Diyos. Gusto kong maging pastor, di ba? Hindi ganoon. Gusto kong maging ganito at ganoon. Pero, it was an ordinary day. Walang special day. Kung hindi, it is an ordinary day when Moses met God doon sa Mount Sinai. Nung tinawag si Moses. So, in our ordinary day, lahat tayo ay tinawag in an ordinary day, di ba? Hinipo tayo ng Panginoon, nahipo, natouch ang ating mga puso, pinakita ng ating Panginoon, yung kung saan ka maglilingkod, kung saan ka gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Or, ang Diyos ang naglagay ng desire sa ating mga puso upang mahipo ang ating mga puso na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. O kaya tanggapin ang pagkakatawag ng ating Panginoong Diyos. Ako hindi ko alam. Wala akong hinagap na magiging tagapagsalita ng Diyos sa inyong harapan, mga kapatid. Hindi ako marunong magsalita katulad ni Moses noon. Mahiyain, sabi nila. Buti pa kung yung pagsasalita ng masasama noon, sanay na sanay talaga ako, kahit maghapon. Pero yung patungkol na sa salita ng Diyos, talagang nahihiya akong humarap sa tao. Yung unang, the first time na nag-preach ako sa harapan, hindi ko, nakatago pa rin hanggang ngayon. Nagsulat ako. In 1 week, sinulat ko lahat yung mga sinasabi ng Holy Spirit sa akin. At alam niyo mga kapatid, noong nandun ako sa harapan, yun din ang aking binasa talaga as it is. Page by page. So, ang sabi ko sa isip ko, dahil meron ako nakikita ko yung aking weakness, yung kahinaan ko, sabi ko, walang makakapigil sa akin sa paglilingkod sa Diyos. Kung hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-compose ng diretso na mensahe, pwede kong isulat. Kaya ang ginawa ko, lahat ng sinasabi ng Banal na Espiritu sa akin patungkol sa isang tema, sinusulat ko lahat yun. Sa isang yellow paper. Yellow paper pa ang ginamit ko noon, na dala-dala noong dumating tayo dito. So, isinulat ko lahat. At ang tema ng ipinagawa sa akin noon na preach ay yung The Prodigal Son. Eksakto din sa sarili ko that time. So, hindi mahirap i-relate yung mensahe sapagkat napagkakaroon natin kung ano po ang consequences ng isang prodigal son. Amen. So, it was an ordinary day. So, it was just one more day with the sheep in the desert. But his life was about to take a sudden turn in a new direction. Hindi niya alam, that time, that ordinary day, yan na pala yung itinakda na panahon ng ating Panginoong Diyos upang baguhin ang direksyon ng buhay ni Moises. Walang nakakaalam.
Di ba? Kagaya natin, hindi natin inaakala kung saan tayo tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Now, all of our questions leads back to God sooner or later. All our smaller issues leads us back to the one na kung saan ay nakaupo, which is ang ating Panginoon. Balik ulit tayo sa ating Panginoon. Lahat ng ating pong mga doubt, lahat ng ating pong mga questions, lahat ng ating pagdududa, mga kapatid, ay babalik at babalik sa ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos mismo ang ating pong binabalikan at tinatanong, mga kapatid. Now, here's Moses doing his job in a remote place, doing what he has done each day for the last 40 years. He doesn't have an ink. Yun ang ginawa niya for 40 years. Ano kaya? Hindi kaya nakakabagot yun? Diba? Pero makikita natin yung patience ni David, ni Moises. For 40 years, magtatrabaho ka ng isang klase ng trabaho. Yung iba nga, nabuburn out. Sabi nila, nabuburn out. Talagang dumarating yung tope ng kanilang kakayahan within yung mahabang panahon. Kaya na yung iba na-stress, nadidepress. Kaya ginagawa ng iba, naghahanap sila ng ibang trabaho. But tingnan natin si Moises. For 40 years, he is a shepherd. Amen. Kasi, kaya pala napakahaba ng preparation para kay Moises ay dahil sa isang napakalaking gawain na ipapagawa pala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Balikan ulit natin. Sometimes, di ba, yung isang ilustrasyon, kapag mahaba yung preparasyon, special din yung yung ipapagawa ng ating Panginoon sa atin. Amen. Kung mahabang preparasyon. Kasi malimit, maraming naghihintay, nababagot sila. Hindi na sila makapaghintay. Gusto ko na ito. Gusto ko nang gawin ito. But ang sasabihin ng ating Panginoong Diyos, maghintay ka muna. Kulang ka pa sa preparasyon. Tignan natin 40 years na shepherd para matuto siyang maging shepherd sa mga tao. Kaya 40 years muna siyang naging shepherd. Nandun yung patience, hindi lamang sa mga amoy ng mga karnero, kung hindi yung init ng sikat ng araw. Diba? Dahil ang Midian ay hindi isang gubat. Hindi kung hindi ito ay isang disyerto na mangilan-ngilan lamang. Ito ay isang parang na mangilan-ngilan lamang ang mga punong kahoy doon na maaaring gawing lilim pag hainom, mga kapatid. Ano pa ang makikita natin doon? May mga, mababangis na mga hayop na maaaring maengkwentro ni Moises. But for 40 years, nagtiis patiently si Moises at without knowing, hindi niya alam kung ano yung plano ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya huwag tayong matulog. Ay, huwag tayong huwag tayong antukin. Ay, hindi pala. Huwag tayong mabagot sa paghihintay. Dahil ang Panginoong Diyos ay merong itinakdang panahon para sa lahat ng mga bagay. Amen. Sometimes kasi tayo na mismo ang nag-aapura. Nag-aapura, malimit, ang tao nag-aapura. Gusto ko nang kunin ito yung gusto ko. Dito ako magaling. Nakikita kong sarili na dito